Kumusta na ang mga trabaho nyo sa ngayon? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan at may bago na naman tayong i-share. Ito ay question and answer kasi may mga nagtatanong pa rin sa atin, may mga humihingi ng tips and advice na kailangan nating sagutin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay maaari bang humingi ng isang subscribe para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. Kasi nagtuturo po ako ng mga tips and idea about sa fast food chain. Dahil marami na po tayo natulungan na nag-a-apply bilang isang service crew dito sa fast food. Ayan. Kaya gumagawa po tayo ng mga video at kung may mga katanungan din po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba para masagot natin yan. Ayan. So yun, wag natin ito patagalin guys at magsimula na tayo. Ito ay mula kay Siter Place. Ayan. Ang tanong niya, okay po ba ang kinikita as a service crew sa Jollibee? Ayan. Nagtanong siya kung okay lang ba ang kinikita ng isang service crew sa Jollibee. So ngayon ay meron akong ipapakitang payslip sa iyo para maging aware kayo kapag ikaw ay nagtrabaho dito sa fast food chain. Pero hindi ako pare-parehas kasi ito ay nakabase sa oras at sa iyong pinasok, no? Katulad nito, ito yung payslip ko, ito yung logo ng Jollibee at ito yung payslip natin. Sumahod tayo dito ng 4,000 plus, ayan, 4,472. Ayan. Then, meron tayong isa pang ipapakita ko ulit. Logo ng Jollibee to, payslip. Then, ang sinahod natin dito is 5,344. Ayan. Ito yung pinakamalaki kong sinahod, guys. Ang oras dito is naka 91 hours ako, 91 hours, 0.50. Ayan. Ang sinahod ko dito is, ayan, 6,752. So, ito yung mga basic na kinikita natin, no? Kasi ang oras po dito sa Jollibee, kung ikaw ay mag-a-apply, is may 7 hours, may 6 hours, depende po yan kung ang inyong store ay matao or malakas, no? Kapag peak store kayo, ibig sabihin yan, marami kayong customer palagi. Meron kang pasok na 8 hours every day sa loob ng 13 days. Pwede ka sumahod ng 6,700 or 7,000. Kasi ang minimum natin dito sa Maynila is 645. Ewan ko lang kung nagdagdag sila ng 50 pesos daw. Kasi dapat 200 ngayon idadagdag ng gobyerno is 50 pesos lang daw ang diagdag. Kaya ang liit talaga ng kinikita ng isang service crew, no? Lalo na kung ikaw ay pamilyado. Pero kung ikaw ay binata pa lang at walang binubuhay na pamilya, pwede sa'yo yan. Basta makakuha ka lang ng experience. Para pag nag-apply ka sa ibang restaurant, gusto mo mag-upgrade, is pwede kang matanggap nila kasi meron kang background or meron kang experience bilang isang service crew at meron kang alam sa food industry, no? Sa aking pinakita is hindi ganun po kalaki ang kita ng isang service crew. Ito ay pwede sa mga nagpa-part-time job. Ayan. Huwag niyong gawing career. Ayan. Huwag kayong magpakatagal. Basta pag mayroon kayong experience, nakakuha kayo ng 6 months or 1 year, mag-resign na kayo, then apply kayo ng bago. Pwede kayong mag-apply sa barko, pwede kayong mag-apply sa cruise ship, or sa mga restaurant na merong service charge. At pwede rin naman kayong mag sideline katulad ng Food Panda kasi ganun yung ginagawa ko dati habang ako nasa fast food. Pag out ko sa trabaho, nagfo-Food Panda ako para meron akong extra income kasi pag yun ang aasahan natin, yung sahod natin na 4,000 plus, 5,000 plus, may mga salary deduction pa yun, wala talaga tayong maiuwi sa ating pamilya. Kaya tiyagain nyo lang kung kayo ay nasa fast food industry ngayon, tiyagain nyo lang yan hanggang sa makakuha kayo ng experience at kapag meron kayong experience, mag-apply kayo sa abroad or sa mga restaurant na mayroong service charge para meron kayong may uwi sa pamilya, may malaki kayong sahod at meron din kayong maitabi pagdating ng araw para sa inyong future, no? So, sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Siter Place. Ayan. Kay Mark Sid naman tayo. Ang sabi niya, Kuya, paano po ba mag-report sa Jollibee? Absent po kasi ako at first time ko lang din mag-work sa Jollibee. Kaya di ko pa alam kung paano mag-report. Ayan. So, paano ba mag-report sa store kung sakaling ikaw ay umabsent at natagalan bago ikaw pumasok, no? So, bago ka pumasok niyan,
kailangan mo talaga mag-report. So, ganito ang gawin nyo kapag kayo ay pinagre-report sa store. Pumunta kayo sa store at tanungin kung kailan kayo mabibigyan ng schedule or kung ano ang hinihingi sa inyo. Example, hinihingan ka ng mid-cert kasi sinabi mong may sakit ka. Bago ka pumasok, kumuha ka ng fit to work sa mga clinic or sa doktor. Ayan, yan yung hinihingi. Pangalawa, ipaliwanag mo kung bakit bigla kang umabsent or bakit natagalan kang umabsent. So, kung mayroon kang family problem, ayan, i-report mo doon para ikaw ay mabigyan ng schedule. Ayan. Pangatlo, tanungin mo din kung kailan ka mabibigyan ng schedule para mapasukan mo na iyon. So, basic lang yan guys. Pag pumunta ka ng store, magpaliwanag ka doon bakit ka absent, then kung ano yung hinihingi nilang requirements para ka makabalik, kung mid-cert ba yan. So, gawin mo lang. So, kung hinihinga ka ng mid-cert, pumunta ka lang sa doktor, sa clinic, para kumuha ng fit work, then ibigay mo doon para mabigyan ka ng schedule. So, ganun lang po kadali mag-report sa store, no? So, sana ang video ito ay nakatulong sa inyong lahat. At sa mga gusto pong mag-apply bilang isang service crew, kung magkano ba ang kinikita, ayan, napakita ko na po sa inyo kung magkano ba ang kinikita natin bilang isang service crew sa Jollibee. At ang lagi ko pong paalala ay wag po ninyong i-career masyado or magpakatagal kayo sa ganyang trabaho kasi hindi po talaga tayo aasenso. Ako na po yung nagsasabi kasi 7 years po ako sa fast food, wala naman po talaga akong naipon. Kundi binubuhay ko lang po yung aking sarili para lang mapakain na araw-araw, pambayad ng bahay, panggastos, ganun lang po. Pero kung gusto niyo talaga makaipon at mag-improve, mag-apply po kayo sa mga restaurant may service charge or mag-abroad kayo kasi qualified na po ang experience ng 1 to 2 years. Basta po kayo may experience sa fast food, pwede na po kayo mag-apply abroad or sa mga fine dining. So, marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, God bless sa inyong lahat.